Agad siyang tinulungan ni Marites na laking gulat nang makilala kung sino ang tinulungan niya. Si Mayor pala mismo. Nagpasalamat naman si Don Gustavo sa ginawa ni Marites. Habang naglalakad si Tindeng, bigla siyang nakita ni Pilar. Agad itong hinabol ni Pilar hanggang sa makorner. Tinawag niya si Tindeng na hampas lupa at sinabing matagal na niya itong hinahanap. Tumakbo si Tindeng palayo sa takot, pero pinahabol ito ni Pilar sa kanyang mga tauhan. Nahuli ng mga tauhan ni Pilar si Tindeng. Pilit itong pumiglas, pero hindi kinaya ang lakas ng mga humawak sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi ang sumama. Samantala, nagkaroon ng sunog sa Quiapo. Narinig ito ni Tanggol habang nasa paligid. Nagulat siya sa sigawan at agad na nagpa-evacuate ng mga tao sa lugar. Hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng tubig para subukang apulahin ang apoy. Lumapit ang isang babae kay Tanggol, humihingi ng saklolo. Naiwan daw ang kanyang anak sa loob ng nasusunog na bahay. Hindi nag-atubili si Tanggol, kahit delikado, agad siyang sumugod papasok. Pinasok ni Tanggol ang bahay at nailigtas ang isang babae at isang lalaki. Maingat niya itong inilabas habang unti-unting lumalaki ang apoy. Makikitang totoo ang malasakit ni Tanggol sa kap. Isa pang babae ang humingi ng tulong. Mas malala ang sitwasyon dahil halos lamunin na ng apoy ang buong bahay. Naiwan daw sa loob ang kanyang sanggol. Agad na sumugod si Tanggol kahit pa mas delikado na ang sitwasyon. Pumasok si Tanggol sa bahay para iligtas ang sanggol. Nahirapan siyang makalabas pero hindi siya tumigil. Sa kabila ng panganib, nagbuwis siya ng buhay at nailigtas ang bata. Hindi siya nagdalawang isip tumulong, kahit kapalit nito ang sarili niyang kaligtasan. Sa kabila ng panganib, muling pinatunayan ni Tanggol ang kanyang tunay na layunin, ang magsilbi at tumulong sa kapwa, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Habang ang ilan ay abala sa pansariling interes at paghihiganti, si Tanggol ay naninindigan sa harap ng apoy at kaguluhan para sa kapakanan ng mga tao. Ang kanyang tapang, malasakit at handang magsakripisyo ay patunay na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan ng masa. Sa mga nangyari, lalong luminaw na ang tunay na leader ay hindi lamang namumuno, kundi nangunguna sa gawa. Comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.